Eto talaga mga tol, dito talaga nakatutok ngayon ang buong daigdig dahil eto yung sinasabing pwede daw pagmulan ng ikatlong labanang pandaigdig. Eto talaga yon mga tol kasi doon nagkakaroon ng labanan sa Middle East, 'di ba? Nagkakaroon ng giyera doon. Doon lang yon hindi lumalabas, no? Unlike dito kasi sa South China Sea, eto'y daanan. Etong lugar na 'to'y daanan ng kalakal ng buong daigdig. Dito dumadaan 'yan. So maaapektuhan talaga buong mundo kapag sumiklab ang giyera dito. At saka isa pa, marami kasing mga nagbibigay ng simpatya at maraming nababahala mga tol, mga western country, European country. Hindi lang dito sa Asia mga tol, no? At eto'y pagmumulan dahil sa isang pagiging ganid o pagiging sakim ng isang bansa na nagpalakas sa layuning manakot, manindak at manakop ng iba't ibang mga teritoryo mga tol. Ito panoorin natin, no? Dahil ang sabi rito sa title ng balitang to sa News 5 everywhere, mga barko at eroplano ng China mga tol ay patuloy pa rin daw sa panghihimasok sa Taiwan. Alam naman natin ang Taiwan mga tol, hindi naman nag-iisa yan. 'Di ba? Yan ay sinusuportahan ng Estados Unidos, western country 'yon. So, talagang ano no, talagang gustong-gustong sakupin 'to ng China mga tol. At pag yan nga ay nangyari, syempre asahan natin manghihimasok diyan ng Estados Unidos, labanan na talaga yan. Yang Estados Unidos, hindi lang naman China kalaban niya, marami din. No? So marami talaga madadamay mga tol. Well anyway, panoorin natin to at pag-usapan natin to mga kapatid. Kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo kakalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nangangamba naman ang pamahalaan sa nagpapatuloy na tensyon ng China at Taiwan. Posible raw madamay ang Pilipinas sa napipinto nilang digmaan. So bilang mga Pilipino, kahit hindi tayo Taiwanese mga tol o kahit na hindi tayo taga doon, 'di ba? Kailangan natin maging aware sa bagay na ito dahil nga sabi nga, posible daw talaga tayong madamay kasi napakalapit lang natin diyan. Isa pa, maraming EDCA sites dito. 'Di ba? Na ang pinapangambahan ng ibang politiko ay pwede daw maging target ng China kapag sumiklab ang labanan dyan sa Taiwan mga tol. Yan at iba pang gera sa Frontline News Abroad. Tapos na ang 2 araw na punishment drills ng China sa paligid ng Taiwan. Pero hanggang ngayon, ayaw pa rin paawat ng pagpasok ng mga eroplano at barko ng Chinese People's Liberation Army sa teritoryo ng Taiwan. Grabe no, ganun talaga sila mambuli no. Ang tindi no. Talagang ano nila mga kapatid, didikdikin nila tong Taiwan hanggang sa bumigay at umayaw na lang tong presidente at sumuko na sa kanila. Kahapon at kanina, 10 Chinese military aircraft ang pumasok ulit sa southern airspace ng Taiwan. 11 Chinese warships at 4 na Coast Guard vessels din nila ang umaligid malapit sa isla. Muscle flexing sila. Yan ang ayaw na ayaw ng China ginagawa sa kanila. Pero gustong-gusto nilang ginagawa sa iba. Hindi naman nagpasindak ang Taiwan. Rumesponde ang defense force nila at nag-deploy ng mga barkong pandigma, fighter jets at missile launchers para pakitaan ng pwersa ang China. At yun ang kakaiba sa Taiwan. Doon napakaliit na bansa lang nito, pumapalag. 'Di ba? Pumapalag mga tol. Digma, fighter jets at missile launchers para pakitaan ng pwersa ang China. Nag-ugat yan sa kagustuhan ng Taiwan na humiwalay sa China. Sakali mang mauwi sa gera, may contingency plan naman daw ang di ba nga ang tagal nang gustong humiwalay ng Taiwan sa China? Hindi naman ito nagsimula lang nitong bagong presidente. 'Di ba? Kahit nga dun sa nakaraang presidente, yun din ang gusto eh. Sa bagay, yung nakaraang presidente, tinakot-takot din ng China yon kaso wala rin naman silang nagawa eh. Since eto, bago, kakapanumpa lang nitong nakaraan, eto na ngayon, tinatakot-takot ng China. Baka naman matapos na lang yung termino nitong presidenteng to, wala pa rin nagagawa China. Unless etong presidente ngayon ng Taiwan, talagang bumigay at sumuko na, di ba? Mananalo at mananalo talaga China nito. Sa China, sakali mang mauwi sa gera, may contingency plan naman daw ang Department of Migrant Workers para sa higit 150,000 Pinoy sa Taiwan. Kapag ang sitwasyon ay lumala, doon na talaga nagkakaroon ng mass nature
yung repatriation. Babala ng eksperto, malapit lang ang Pilipinas sa Taiwan kaya posibleng madamay tayo sa gulo. Kung maokupa ng China ang Taiwan, mas madali na rin para sa kanila na kubkubin ang mga teritoryo natin. Pero duda ako dyan. Duda ako dyan mga tol. Pero kailangan pa rin syempre paghandaan. Ito yung worst case scenario eh. Pero yung makubkob ng China ang Taiwan, duda ako dyan mga tol. Kasi imagine nyo mga tol, napakaliit lang ng islang yan. Napakalapit lang yan sa China. Dapat noon pa nakubkob ng China yan kung talagang kaya nila. Eh kaso hindi eh. Gano'n nakatagal nilang pinagbabantayan yan, baka di ka pa pinapanganak sa mundo, baka di pa tayo pinapanganak sa mundo, gusto nang kunin ng China yan, pero wala silang magawa eh. Una-una pumapalagang Taiwan, di ba? Tapos may mga kaalyadong bansa rin yan na malalaki rin na handang ipagtanggol sila mga tol. Kaya itong ginagawa ng China, puro ganyan lang yan. Puro paninindak lang yan. Puro pananakot lang yan. Ang kailangan talaga nila kasing targetin, yung presidente sumuko sa kanila. Ganun ang ginawa nila mga tol sa ibang mga bansa. Tinakot din nila ng tinakot. Kaso pumalag sa kanila kaya tingilan din nila. Ang daming mga bansa na nakapalibot sa South China Sea. Wala naman din silang nagawa. Vietnam. Tingnan mo, Vietnam, napakaraming naitayong isla dito sa South China Sea. May nagawa ba ang China? Wala naman, di ba? Pilipinas mga tol, nakasanayan nila kasi yung presidente natin nung nakaraan, tinakot nila, napatakot naman. Nagtagumpayan China doon mga tol. Nagtagumpayan China dyan. Di ba nagkaroon pa nga tayo ng reaction video nitong nakaraan? Sabi nung China, magbibigay sila ng gas ba yon? Gas? Balikan nyo na lang yung reaction video. Kung i-ignore yung arbitral ruling, di ba? Ibig sabihin, hindi basta-basta binabaliwala lang ng China yung arbitral ruling, kinikilala pa rin nila yon. Kaya nga sabi nila, ito kapalit, basta i-ignore nyo lang yung Arbitral Ruling Award 2016. Diba? Yun sinabi ni Duterte, diba? Marcos na ngayon eh. Kaya ito naman ngayon sila. Tinatry pa rin nilang manindak, tinatry pa rin nilang manakot hanggang sa bumigay at sumuko yung presidenteng gusto nilang takutin. At pagkatapos noon, wala nang demandahan, wala nang rekla-reklamo, sunod-sunuran ka na lang ngayon kay Xi Jinping. Na kinakamkam nila sa West Philippine Sea. Samantala, nagsagawa ng fighter jet drills ang South Korea. Paghahanda raw ito para sa pinaplano umanong satellite rocket launch ng North Korea. Mismo ang North Korea ang nagsabi sa Japan tungkol sa kanilang plano. Nanawagan naman ang Japan sa North North Korea, isa pa rin to eh. Korea na wag nang ituloy ang rocket launch. Kinunde na rin ng South Korea military ang umano'y pag-uudyok ng gulo ng North Korea. Diba? Yung nangyayari mga tol, no? Yung nangyayari tuloy-tuloy, sunod-sunod. At ito, ibang bansa naman to ulit. Hanggang ngayon naman, wala pa ring patid ang gyera ng Ukraine at Russia. Ayon sa Russian Ministry of Defense, makailang beses silang inatake ng Ukraine sa nakalipas na magdamag. Nagpakawala rin daw ang Ukraine ng 25 drones na kanilang pinatumba. Okay, putulin muna natin yan kasi hindi na ako nagbibigay ng reaction banda dun sa malayo sa atin eh. Dito lang tayo sa atin mga tol. China, North Korea. Itong dalawang to nag-uudyok talaga ng gulo. Pero mas nakakapangamba ang North Korea, mga tol, kasi medyo kakaiba yung leader doon talaga. May kakaibang aura siya eh. Hindi katulad sa China na mababasa mong puro lang sila eh. Puro ngaw-ngaw lang sila eh. Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga balitang to na napanood natin? Pwede ka magbigay ng komento mga tol. Pwede ka magbigay ng opinion, ng reaksyon. At pwede ka mag-comment sa ibaba. Maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.